Hello guys, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Alright guys, panibagong araw na naman po, panibagong kabanata na naman po ng ating buhay. Bago po natin simulan yung kwento natin guys, shoutout ko po muna yung mga nag-comment sa kwento ng asawa kong mayaman. Shoutout po dyan kay Lodi Yeng. Thank you so much Lodi sa pag-comment lagi po at sa pag-like po ng mga videos ko po ng asawa kong mayaman. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Jayana. Jayana pala to. And shoutout din po kay Lodi Elizabeth Roniel. Thank you so much Lodi Elizabeth Roniel sa laging pagsuporta po. Shoutout din po kay Lodi Bibang Vlog. Hello Lodi Bibang Vlog. And shoutout din po kay Lodi Aisa Montesa. Hello po Lodi Aisa. And thank you so much and shoutout din po kay Lodi G Alexandria. Shoutout din po kay Lodi Ruel Mendoza. Hello Lodi Ruel Mendoza, thank you so much po sa laging pagsuporta po sa mga videos ko po. And shoutout din po kay Lodi Tony TV. Hello Lodi Tony TV, I hope okay ka lang dyan. Thank you so much sa pag-comment and sa pag-view po ng asawa kong mayaman. And shoutout din po kay Lodi Janalim Morales Tapis. Thank you so much Lodi Janalim Morales Tapis. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Lodi Jayana. Maraming salamat po talaga Lodi. Alright guys, hindi na po natin patatagalin to yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Pinigilan siya ni Shen Tian at lumingon kay Chin Yu. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na may nakakalokong ngiti, Chin Yu. May chismis na ang iyong dating asawa ay kinukulit ka sa loob ng 3 taon at ikaw ay itinago sa kadiliman sa buong panahon. Totoo ba? Biglang huminto ang musikang tumutugtog sa background nang magsalita siya, na nagresulta sa narinig ng lahat ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na kailangang sabihin. Sinadya niya itong mangyari. Sinilip ni Chin Yu si Shen Tian nang hindi nagsasalita. So silent game tayo ngayon, ha? Napangisi si Shen Tian, gamit ang kanyang kamay. Agad na dinala ng kanyang mga tauhan sina Suyan at Zhao Gang. Dahil tikom ang bibig mo, may ibang tutulong sa iyo para sumagot, ngini siya ni Shen Tian. Pagkatapos ay bumaling siya kay Suyan at nagtanong, sa totoo lang, naiintriga akong malaman kung talagang niloloko mo si Chin Yu sa loob ng 3 taon. Paano mo nagawa? Na-rehearse ni Suyan ang lahat kay Shen Tian kanina. Kaya naman, walang kahihiyang sinabi niya, oo. Niligawan ko na siya simula pa noong unang araw ng aming kasal. Agad namang nagtawanan ang lahat sa eksena. Nanunuya silang nakatingin kay Chin Yu. Gayunpaman, si Chin Yu ay nanatiling tahimik na walang ekspresyon. Hoy, iniisip ko kung napagtanto niya ba ito, tanong ni Shen Tian. Tumugon si Suyan ng isang mapanlinlang ng ngiti, bueno. Si Chin Yu ay walang dignidad sa aking sambahayan noon. Hindi siya maglalakas loob na tumayo kung pipilitin ko siyang maglupasay. Dahil dito, hindi siya maglalakas loob na tanungin ako kahit na late na ako uuwi. At saka, ano ang posibleng gawin niya kahit alam niya ito? Maaari rin siyang magpanggap na ignorante. Nagtawanan ng mga tao, at ang villa ay napuno ng maingay na tawanan. Mukhang labis na nasisiyahan si Shen Tian sa sitwasyon. Binigyan niya ng mapanuksong tingin si Chin Yu at sinabing, G. Napakahirap para sa akin na isipin na ang isang tao ay mabubuhay ng napakahiyang buhay. Oo. Masyadong nakakaawa ang may akap sa loob ng 3 taon at kailangan pa ring magtiis. Talagang namumuhay si Chin Yu sa isang bastos na buhay at masyadong walang spineless. Nagpatuloy ang mapanuksong boses ng karamihan. Sa pagtingin kay Chin Yu, si Suyan ay nakaramdam lamang ng kasiyahan. Sa isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Chin Yu na umiling at sinabing, Suyan. Sa halip na ikahiya mo ang iyong sarili, ipinagmamalaki mo ang iyong sarili. Paano mo nagagawang maging makapal ang balat? Isang mahinang buntong hininga si Suyan at sinabing, ikaw ang dapat na ikahiya, hindi ako, kaya ano ang dapat kong katakutan?
Hindi mapakali si Chin Yu na kausapin ang ganitong uri ng tao. Agad niyang ipinikit ang mga mata at hindi na ito pinansin pa. Nagkaroon ng hiyawan mula sa buong silid, at ang mga boses na ito ay walang alinlangan na nakakasagabal sa kalagayan ng pag-iisip ni Chin Yu. Ngunit walang nakaisip na sa sandaling ito. Si Chin Yu ay talagang nagmumuni-muni. Nahaharap sa gayong panunuya at hindi pa banggitin ang kahihiyan, ang pagpapanatiling kalmado ay napakahirap. Sa makatuwid, ang espiritual na enerhiya sa paligid ng Chin Yu ay nagsama-sama at bumagsak ng maraming beses bago nagsama-sama at bumagsak muli. Tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ito ay malinaw na ngayon ay nagiging labis na buwis para kay Chin Yu. Sa tingin mo, kung magpapanggap ka na hindi mo kami naririnig, ibig sabihin hindi ito nangyayari. Patuloy ang pangungutya ni Shen Tian, at hindi lang siya. Halos lahat ay pare-pareho ang mukha. At ang iba ay naglabas pa ng kanilang mga cellphone at kinuha na ng litrato ang eksena para i-post sa internet. Pinilit ni Chin Yu ang sarili na manatiling kalmado habang binubuksan niya ang mga butas ng kanyang katawan at nilalanghap ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay kumalma na siya. Para bang hindi niya naririnig ang mga ingay sa paligid at nababaon sa sarili niyang mundo. Unti-unting damaloy ang mga putik ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Chin Yu habang siya ay humihinga at lumabas. Sa tingin ng tandang ito ay mabibingi siya kung nakapikit ang kanyang mga mata. Nang makita ito ni Shen Tian, hindi niya napigil ang huminga ng mahina. Bahagyang kumunat ang noo ng maputing buhok na binata sa kanyang tabi dahil pakiramdam niya ay may kung anong bagay sa paghinga at pagbuga ni Chin Yu. Ngunit hindi niya magawang ilagay ang kanyang daliri dito sa sandaling ito. Ginoo, Shen, hindi pa man lang nagsalita si Mr. Chin, kaya bakit hindi mo nalang kalimutan? Tumayo si Lei Ho at pumejiten. Pinalaki ni Shen Tian si Lei Ho at sinabing nakakunot ang noo, sino ka? Nagmamadaling sinabi ni Lei Ho, ang pangalan ko ay Lei Ho. Ako ang CEO ng Concordia Realty. Lei Ho, nag-isip sandali si Shen Tian. Then he suddenly said with realization, I remember now. Ikaw ang sikat na punk sa Jiangcheng, tama ba? Oo, natuwa si Lei Ho at natawa nang sabihin niya, nagulat ako na alam mo ang tungkol sa akin. Mr. Shen, mangyaring bigyan ako ng pabor at palayain siya. Nakangiting sabi ni Shen Tian habang nakatingin kay Lei Ho. Gusto mo bang bigyan kita ng pabor? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, sinampal ni Shen Tian ang mukha ni Lei Ho. Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa tenga ng lahat. Who the HLL are you to have the nerve to ask me for a favor? Ang isang mababang buhay na bastard na tulad mo ay talagang itinuturing ang iyong sarili na mahalaga. Ngumisi si Shen Tian. Namula ang mukha ni Lei Ho sa kahihiyan. Si Zhao Gang, sa kabilang banda, ay napuno ng saya. Hiniling niya kay Lei Ho na bugbugin si Chin Yu noong nakaraan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, walang nagawa si Lei Ho kahit na matanggap ang pera. Kaya naman, si Zhao Gang ay nagtatanim ng sama ng loob sa kanya dahil dito. Nang makita niyang naghihirap si Lei Ho, natural siyang natuwa. Inabot ni Shen Tian si Lei Ho ng ilang tapik sa pisngi at sinabi sa walang malasakit na boses, kahit natalo ay may lakas ng loob na humingi ng atensyon. Gusto mo ng favor di ba? Sige, lumuhad ka at yumuko ng 3 beses. Bibigyan kita ng pabor. Pagkatapos sabihin iyon, napatras si Shen Tian ng ilang hakbang at sinenyasan si Lei Ho na lumuhad. Lubhang hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Lei Ho, at natural na ayaw niyang lumuhad sa harap ng napakaraming tao. Ngunit kung hindi siya luluhod, hinding-hindi siya mapapatawad ni Shen Tian. Bibigyan kita ng 10 segundo, at kung hindi ka lumuhad, babaliin ko ang iyong mga binti, malamig na sabi ni Shen Tian. Lumuhad ka, lumuhad, lumuhad. Nagsimulang magkagulo ang mga tao sa paligid nila, at ang buong lugar ay napakagulo. Namula ang mukha ni Lei Ho, at naikayem niya ang kanyang mga kamao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at gusto niyang patayin si Shen Tian. Lumuhad ka ba? Nang makita niyang walang ginagawa si Lei Ho, naging malamig ang ekspresyon ni Shen Tian. Huminga ng malalim si Lei Ho, at matigas niyang sinabi, Mr. Shen. Ako, luluhod ako, mas katulad niyan. Kontentong ngumiti si Shen Tian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Lei Ho na lumuhad.
Kinagat ni Leho ang kanyang mga ngipin. Pilit na pinipigilan ang galit na naramdaman niya sa loob habang dahan-daang lumuhad ang kanyang mga binti patungo sa lupa. Sa mismong sandali ay malapit ng malapat ang kanyang mga tuhod sa lupa. Isang pares ng mga kamay ang biglang humawak sa kanyang mga braso. Lumuhad para sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Hawak ni Chinyu si Leho sa isang kamay. Habang ang isa naman niyang kamay ay umindayog patungo kay Shen Tian. Sa isang malutong na snap, pumutok ang mga labi ni Shen Tian, at ang kanyang mga labi ay nabahiran ng pula ng dugo. Ang sampal na ito ay kabayaran sa ngalan ni Leho. Malamig na sabi ni Chinyu habang nakatingin kay Shen Tian. Huminga ang mga tao sa eksena habang nakatingin kay Shen Tian, na puno ng dugo ang bibig. Talagang may lakas ng loob si Chinyu na tamaan si Shen Tian. At hinampis niya ng walang awa. Ang batang ito ay patay na karne. Tuwang-tuwa sina Suyan at Zhaogang. Alam na alam nila na hinding-hindi papakawala ni Shen Tian si Chinyu. Maraming salamat, Mr. Chin, pasasalamat na sabi ni Leho. Hindi umimik si Chinyu habang dahan-dahan siyang tumayo at binigyan ng malamig at matigas na tingin si Shen Tian. Pinunasan ni Shen Tian ang dugo sa kanyang bibig at sinabing may galit, ikaw. Mayroon kang lakas ng loob na saktan ako. Malamig na sagot ni Chinyu. Maraming beses mo akong insulto at noong una ay hindi ko ito sineseryoso. Gayunpaman, hindi lamang hindi mo ito tinawag na isang araw, ngunit sa halip ay naging mas agresibo ka. Sa tingin mo ba hindi ako magagalit? Galit na galit si Shen Tian kaya umungol siya, papatayin kita, at sumugod patungo kay Chinyu na nakakuyom ang mga kamao. Si Shen Tian ay nagsasanay sa rehiyon ng Chuzhou mula pa noong siya ay bata kaya natural na hindi dapat maliitin. Gayunpaman, hindi siya kalaban ni Chinyu. Madaling naiwasan ni Chinyu ang pag-atake ni Shen Tian ng maraming beses. Tapos na ba kayong mag-away? Sabi ni Chinyu, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Nakatayo si Shen Tian na humihingal sa di kalayuan, ang kanyang galit ay tumitindi habang nakatingin siya kay Chinyu. Dahil tapos na ang laban, turn ko na. Ngumisi si Chinyu, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang kamao at ibinato ito ng malakas kay Shen Tian. Ang suntok ni Chinyu ay napakabilis at nagkaroon ng napakalakas na puwersa. Kahit sa malayo, ramdam ng isa ang walang kapantay na lakas ng suntok niya. Nagbago ang ekspresyon ni Shen Tian at mabilis niyang sinubukang umiwas sa kanyang tabi, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mabagal. Ang suntok ay tumama sa dibdib ni Shen Tian. Sa isang malakas na putok, si Shen Tian ay napaatras ng ilang hakbang at bumagsak sa kanyang ilalim. Chinyu, papatayin kita. Pinandilitan siya ni Shen Tian na may galit. Bahagyang nakasimangot si Chinyu habang humakbang pasulong at malamig na sinabi, kung hindi tinuturuan ng leksyon ng mga taong katulad mo, hindi ka magbabago. Para sa kapakanan ni Miss Yan. Babaliin ko lang ang braso mo ngayon. Dahan-daang naglakad si Chinyu patungo kay Shen Tian. Agad namutla ang mukha ni Shen Tian. Mula pa noong bata pa siya. Walang sino man ang nangahas na saktan siya, na naging dahilan ng pagiging walang hiya niya. Kaya naman, hindi niya inaasahan na mabaliin ni Chinyu ang isang braso niya ngayon. Sa sandaling iyon, iniabot ni Chinyu ang kanyang kamay sa braso ni Shen Tian. How dare you? Sa mismong sandaling iyon, kumilos ang maputing buhok. Sa galit na galit, binato niya ng suntok si Chinyu. Wala kang magagawa para pigilan ako. Si Chinyu ay nanatiling hindi nabigla at inabot siya upang salubungin siya. Nagsalpukan ang dalawang kamao ng putok. Agad na nabali ang pulso ng maputing buhok ng binata. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang pulso ang puting buhok na binata. Napangiti si Chinyu. Sa sandaling makita niya ang maputing buhok na binata, masasabi na ni Chinyu na ang taong ito ay mapanganib at kahit na siya mismo ay hindi katugma sa kanya. Kaya naman, maagang inihanda ni Chinyu ang kanyang sarili, at sa gitna ng panunuyan ng mga tao, unti-unti niyang ginugugol ang kanyang oras upang makuha ang puro espiritual na enerhiya ng lugar. Ilang sandali lang ang nakalipas, matagumpay niyang naabot ang ikatlong antas ng yugto ng Chi Refining. Kung hindi ako umabot sa bagong level na ito, baka hindi ko talaga siya kalaban. Hindi napigilan ni Chinyu na palihim na mag-isip habang sinusulyapan niya ang puting buhok na binata. Dahil dito,
Ikinalungkot ni Qin Yu na hindi masasabi kung gaano karaming mga eksperto ang mayayamang pamilyang ito. Ngayon, ikaw na. Lumingon si Qin Yu at malamig na tumingin kay Shen Tian. Tulungan mo ako. Bilisan mo at tulungan mo ako. Si Shen Tian ay ganap na nabalisa. Nararamdaman niya na talagang hindi niloloko ni Qin Yu. Ang maputing buhok na binata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling sumugod patungo kay Qin Yu. Hindi man lang umiwas si Qin Yu, sa halip ay direktang sinuntok siya sa kabilang braso. Sa isang matalim na bitak, nabali ang braso ng binata na may puting buhok. Aray! Napaungol sa sakit ang maputing buhok na binata habang sinusubukang igalaw ang magkabilang braso. Hindi napigilan ng mga tao na mapabuntong hininga at lumayo upang maiwasang maipit sa crossfire. Kailan si Qin Yu? Naging napakahusay na manlalaban. Maging si Suyan ay hindi napigil ang takpan ng kanyang bibig, isang pagtataka na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa oras na ito, naglakad na si Qin Yu papunta kay Shen Tian. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon, banta ni Qin Yu. Qin Yu, kung susubukan mong aipatong ang iyong mga kamay sa akin. Hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Napaungol si Shen Tian sa takot. Bumagsak siya sa lupa, at patuloy na umatras paatras. Sa pagharap sa banta ni Shen Tian, hindi man lang natakot si Qin Yu. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa at tinapakan ang braso ni Shen Tian. Umalingaw-ngaw ang isa pang malulutong na basag, at naputol ang braso ni Shen Tian. Aray! Napasigaw si Shen Tian sa sakit. Tinakpan niya ang kanyang braso, siya ay umungal sa galit, "You son of a BTCH. How dare you break my arm? I'll kill you. Papatayin kita." Nang marinig niya ang galit na galit ni Shen Tian, hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Lumingon siya. Ang sanggit mo talaga. Iniabot ni Qin Yu ang kanyang kamay para bigyan si Shen Tian ng isang malakas na sampal sa bibig. Napakabigat ng sampal kaya nabasag nito ang mga labi ni Shen Tian at nabali ang kanyang panga. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Natahimik ang eksena. Walang nag-iisip na ang mga bagay ay tataas hanggang sa puntong ito. Walang sino mang umasa na ipagwawalang bahala ni Qin Yu ang katayuan ng pamilyang Shen at maghagupit ng husto. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Qin Yu si Suyan na may malamig na mga mata at sinabing, "Wala na akong relasyon sa iyo, kaya mas mabuting iwanan mo na lang ako. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan." Ang mga salitang ito ay hindi lamang nakadirekta kay Suyan, kundi pati na rin sa Zhaogang. Nang wala na si Qin Yu, hindi napigilan ni Suyan na mapamura at sabihing, "Natalo mo si Shen Tian. Tignan ko kung ilang araw ka pa kayang kumilos ng mayabang." Halos lahat ay pare-pareho ang iniisip. Pagkatapos lumabas ng villa, sumakay si Qin Yu sa kotse ni Lei Hu. "Ginoo, Qin, ang galing mo ngayon." Binigyan siya ni Lei Hu ng thumbs up. Hindi iyon iniisip ni Qin Yu, ngunit ang kapaligiran ng villa na ito. Ang espiritual na enerhiya dito ay nagbigay daan kay Qin Yu na makapasok sa ikatlong antas ng yugto ng Qi Refining na may tumaas na konsentrasyon. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay isang mecca para sa Qin Yu. Lihim na nag-isip si Qin Yu. Habang pabalik, bumulong ng pag-iingat si Lei Hu. "Mr. Qin, mas mabuting pumunta ka sa lugar ni Miss Ruizu sa mga araw na ito, kung hindi. Siguradong hindi ka pakakawalan ng pamilya Shen." Tumingin si Qin Yu kay Lei Hu at umiling-iling na sinabi, "Hindi ko siya maabala sa lahat ng bagay." Hindi banggitin pa, ang pamilya Shen ay hindi malaking bagay. Ang pamilya Shen ay napakalakas ngunit hindi natatakot si Qin Yu. Siya ay nag-iisang lobo. Kaya ano ang posibleng gawin ng pamilya Shen sa kanya? Nang makita ito ni Lei Hu, hindi na siya nagsalita pa. Kinagabihan, dinala si Shen Tian sa ospital. Sa kasamaang palad, ang mga buto sa kanyang braso ay labis na nabasag na naging alikabok, kaya hindi na ito may ayos. Nang malaman ito ni Shen Tian, nalungkot siya. "Kailangan ko bang maging lumpo habang buhay, Qin Yu? Papatayin kita, papatayin kita." Si Shen Tian ay umungal sa galit. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa insidente sa halos buong Jiangcheng. Yan family manor. May lakas ng loob si Qin Yu. Dahil sa relasyon niya sa iyo, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Naglakas loob pa siyang bugbugin si Mr. Shen, galit na sabi ng sekretarya. Si Yan Ruizu. Gayunpaman,
ay hindi ito isinapuso at nasa sabik sa halip na magalit habang pinapanood niya ang video recording ng insidente. Miss Ruizu, ilang araw ka palang nakilala ni Chin Yu at nagdudulot na siya ng lahat ng uri ng gulo sa lahat ng dako. Mas malala pa sa hinaharap, ungol ng sekretarya sa gilid. Napailing si Yan Ruizu habang pinapakita ang video sa sekretarya at sinabing, ano ang natuklasan mo? Pinanood ng sekretarya ang video at bumulong pagkatapos ng ilang pagsusuri, Miss. Patawarin mo ako sa aking katangahan. Wala akong napapansing kakaiba. Sinabi ni Yan Ruizu na may matamis ng ngiti, sa harap ng napakaraming pagpuna at pang-aabuso ng mga tao. Si Chin Yu ay hindi lamang nawalan ng pag-asa ngunit nagawa rin niyang maging cool. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kwento natin guys, panibagong kabanata. I hope po nag-enjoy po kayo sa panibagong kabanata natin guys. Abangan na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. Ito po yung DJ Maki, 101.1 Team Power Flowers po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat guys. Kung nagustuhan nyo po yung kwento na ito, paki-share na lang po and like. Alright guys, have a nice day po at ingat po lagi ang lahat mga Lodi. Bye bye, see ya!